Kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon ang prosecution legal spokesperson, si Attorney Benjamin Tolosa Jr. Welcome sa Bombo Radio Philippines. Tayo po ay napapakinggan at napapanood ng atin pong mga taga-subaybay. This is Bombo Dennis Hamito. Together with me, si Bombo Everly Rico. Welcome to the program, Attorney. Gandang umaga, Sir Dennis and Miss Everlyn. Magandang umaga ho sa lahat po ng sa inyong taga-subaybay at taga-pakinig. Direktahang tanong, Attorney, no? Paano ho naging bahagi ng prosekusyon si Attorney Tolosa? Dahil marami ho nagtatanong kahit dito sa amin tungkol po sa inyo na ngayon ay bahagi na ng panig ho ng prosekusyon. Maho. Tayo naman ho, no? We've been litigating ho for almost 2 decades na. And I think it's because of this significant experience, no, that we were tapped, no, and given the opportunity to help in this pivotal constitutional proceeding. Okay, at this point, may mga himpilan din po ng Bombo Radio Philippines na magtatanong po sa inyo ng ilang mahalagang punto at yan ay kaugnay dun sa mga bahagi pa rin ng pinag-uusapan ukol dito sa impeachment. Bombo Ever? Alright, Attorney, bibigyang daan po natin yung katanungan po ng Bombo Radio Iloilo. Bombo Radio Iloilo, go ahead with your question. Maayong aga, Attorney Tolosa. Si Bombo Jan Talento po ito ng Bombo Radio Iloilo. Ano po yung kahulugan at epekto ng pagpapahintulot ng impeachment court sa mga surprise witness, Attorney Tolosa? Gusto kong liwanagin, siguro mas magandang itawag ho sa kanila imbes na surprise witness ay reserved witness ho, no. Yan ay under the rules ho na in-issue ho ng impeachment court. As a rule, dapat actually wala hong surprise witness talaga dapat, no. Dapat during pre-trial lahat ho ng mga ebidensya nakalista na ho yan sa mga pre-trial brief at dinisclose na ho yan sa korte. Ngayon, exception lang ho dapat yan, no? Yung pagpresenta ng witness na hindi pa na ilahad sa inyong pre-trial brief. No? So may dalawang pagkakataon ho na pinapayagan yan under sa rules ho natin. Yung una ho is kapag for security reasons, no? Hindi mo na ho gustong ilahad yung pagkakakilanlan ng tao, no, nung panig na magpepresenta sa kanya, pinapayagan ho yan. Pero of course, it has to be justified, no, why there are legitimate security reasons. But ganun pa man, bago ho ipresenta yan, no, sa hukuman, dapat at least 3 days before, inform din ho yung kabilang panig, pati yung impeachment court dun sa identity nitong tao na to. Ang pangalawang example naman ho, no, ng reserved witness na pinapayagan under the rules, no, yan ho yung nakalagay sa rules if the identity of that person, no, is not yet reasonably known or available at the time of pre-trial. Kasi posible din ho after ng pre-trial, during the course of the actual trial itself, dun lang ho malaman ng isang party na meron palang ganitong klaseng ebidensya. Okay. Dito naman mumuli sa akin, Attorney, no? May mga nagtatanong ukol ho dun sa mirroring of evidence and witnesses. Sabi nga nung iba, parang kinokopya din ng panig ng defense yung hawak na data ng prosecution. So, pwede nyo ho ba kami bigyan ng, kumbaga, pagtingin hinggil sa bagay po na ito? And is this allowed ng impeachment court? Yung ganong proseso? Attorney, please. Una-una, lumabas ho itong usapin na to, no, dahil na-point out ito ng isa sa mga, or actually yung mga spokespersons natin, no, sila Ong Zia at si Kong Rene, no, na tila napakarami sa mga ebidensya ng prosecution ay tinawag nga nila it was just mirrored, no, in the pre-trial brief of the respondent, no, both documentary evidence and testimonial evidence, no. Ngayon, sa kabilang panig, sa kanilang naging tugon dito ay hindi posible na magkaroon ng mirroring, no, dahil daw sabay lang naman kami nag-submit ng aming pre-trial brief, no. Pero alalahanin natin itong mga ebidensya namin
matagal nang itong nalaman ng buong publiko, no, doon sa mga proceedings sa Congress noong pahong 19th Congress, no, pati na doon sa mga nangyaring clarificatory hearings before the Committee on Justice ng Congress. So, same witnesses ho at same evidence, marami dyan, no, na gagamitin ulit naturally dito ho sa actual trial na. So, let's give concrete examples. For example, NBI Director Matibag, no, yung mga handwriting experts ng NBI, AMLAC Director, no. So, lahat yan, kahit sabay kami nag-submit ng pre-trial, pero lahat yan alam na nila, na witness namin ulit yan dahil na-presenta na namin yan kahit pa ho dun sa mga proceedings before the Congress or House of Representatives. Okay. Another thing, Bomboy Ever, mayroon ka pa mga additional questions for Attorney Tolosa dyan? Yes, Attorney Toloso, just for clarification lamang po siguro, kasi may mga nagsasabi po na tila inaasa daw po ng House Prosecution Panel ito pong kanila pong panig dito sa salang dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa mga private lawyers na kanila pong tinap. What is your comment on this po? Yes, okay. That's an accurate statement. No? As you would see, lagi naman hong meron mga public prosecutors na nandun din ho sa Senate, actively participating in the proceedings. So magmula ho yan, nagsimula nung last Thursday na nandyan sila lahat, even this Monday, substantial number of them also appeared and participated at tuloy-tuloy naman ho yan even until today. Okay. Sa another question, Attorney please, mula sa aming himpilan, narito po ang katanungan mula po sa bahagi ng Davao Region, dyan sa Bombo Radio Davao. Ano raw ang may nais po silang maitanong hinggil ho dyan. Bombo Davao, kayo na yung magtanong kay Attorney Tolosa, please. May buntag Attorney Benjamin Tolosa Jr., ano ang nagiging sanhi ng pagkakaantala ng marking of evidence? May pagtataya na ba kayo sa posibleng tagal ng impeachment trial? Good morning. No? Well, unang-una, talagang napakadaming dokumento lang na pinipresent, na minamarkahan ng magkabilang panig. Pero pasalamat kami sa Secretariat ng Impeachment Court na tinutulungan tayong lalo pa itong mapabilis para masigurado na matapos na ito sa lalong madaling panahon at hindi na maantala ang pagsimula ng unang araw ng paglilitis sa July 6. No? In fact, today, nag-allocate ho ng more manpower ang impeachment clerk para ho sa marking. No? So today, magbibigay ho sila ng 5 marking teams para ho dun sa mga dokumento na paukol dun sa confidential funds na article ho at 2 marking teams para naman ho dun sa unexplained wealth. No? So inaasahan ho namin na patuloy-tuloy ho itong proseso na to at matatapos na ho ito. Ngayon naman ho, kung gaano itatagal ng mismong impeachment proceedings including trial, ang masasabi ko ho, naghingi ho ng 60 days, or 62 days to be exact, ang prosecution para ho mailatag namin lahat ng aming ebidensya, matawag namin lahat ho ng aming mga witnesses. At sa kabilang panig naman ho sa depensa, humingi naman ho sila ng 30 days. So kung titignan ho natin yan, that will be around 3 months or a little bit more. Pero hindi naman ho yan cast in stone. Pwede pa rin ho yung ma-modify, pwede pa ho yung mas mapaiksi, lalo na kapag pagpapayagan tayo na magpresenta ng mahigit sa isang witness sa isang araw, so pwede hong mas mapabilis. Okay, another thing, Attorney, yung tungkol ho doon sa sinasabi na mula doon sa initial schedule, mukhang lumalawig at kung hindi ho matatapos ngayong araw, ano ho ito next week na ang continuation or sisikapin talaga na mabuo yung marking of evidence and other information within today? Tama ho ba, Attorney, please?
sisikapin ho nating matapos yan, no? Pero kung hindi man ho yung matapos today, at least within the week, no? In fact, pinayagan ho tayo today na tuloy-tuloy yung trabaho hanggang alas 7 ng gabi. At kung hindi man matapos, tutuloy ho yan bukas. In fact, hanggang Sabado, pinayagan ho tayo na tuloy-tuloy yung trabaho, no? At kaya again, nagpapasalamat kami sa Secretariat ho ng Senate at pati ho sila, no? Sasamahan tayo, papasok din sa Sabado para matapos na natin ito. Okay, Bomboy Ever? Alright. Attorney Tolosa, kuhan din po natin ang katanungan po ng amin pang estasyon dyan po sa may Cagayan Valley Region. Go ahead, Bombo Radio Kawayan, with your question. Naimbang bigat, Attorney Tolosa, sir. Mula po rito sa impila ng Bombo Radio Kawayan, ito pong aming katanungan. Ano pong inyong tugon sa issue na sinasabing nilamon ng buhay ang prosecution ng isa sa mga defense lawyers po, Attorney? Naku, wala hong katotohanan yun. No? In fact, in-explain ho namin, imposible ho yung mangyari. Dahil ang impeachment clerk ho, under the rules, wala ho siyang authority, no, na mag-resolve ng any of the issues raised during pre-trial. No? Ang pwede ho lang niyang gawin ay ilista lahat ng mga argumento o motions na gustong that any of the parties would want to raise, no? Tapos ito ho lahat nito, ifo-forward ho ito sa impeachment court at ang impeachment court ko ang pwedeng mag-issue ng order resolving these matters, no? So, factually inaccurate po yan, no? In fact, ang pwede ho naming masabi objectively, no, ay nangyari ho doon sa pre-trial ang objectives ho ng prosecution, which is ang gusto namin magsimula na gumulong ang proseso, no, at itong pre-marking matuloy na at matapos mas lalong mabilis na panahon ho. Okay, sige. Finally, Attorney, kung may mga nakahanay ho na schedule after nitong marking ng mga ebidensya at iba pa sa bahagi po ng pre-trial, ano ho yung aasahan ng publiko para na rin sa kabatiran ng mga nakaabang dito ho sa usapin ng impeachment kay Vice President Sara Duterte? Are you asking ho about the schedule in the next days? Oo. So, tuloy-tuloy ho, no, hanggang pinipilit naman namin kung matatapos today, that's better, no? Pero kung hindi man ho matapos today ang marking, tutuloy ho yan bukas, no? Hanggang Sabado ho, no? Liliwanagin lang ho namin, although mukha hong nagtatagal, no, itong pre-marking of evidence, in the end, makakatulong ho ito sa mismong paglilitis na. Dahil imbes na ho gagawin namin to, no, while during the trial itself, mas mapapabilis na ho, no, dahil ngayon na namin to tinatapos, no, para hindi na kailangan niyang ulitin during trial yung mismong pagmamarka ng mga ebidensya, no, pagsusuri isa-isa ng both parties para mag-agree kung original ba or hindi. So, para naman ho din ito sa mas ikakabilis, no, ng proseso kapag nandun na ho tayo sa mismong paglilitis. Ever? Bombo Ever? Alright. Attorney Tolosa, siguro klaruin na lamang din po namin and kunin po namin yung inyo pong side. Kung meron nagkakaroon po ba ng delaying tactics doon sa panig po ng depensa, considering po itong extension nga po ng kumbaga pre-trial ng impeachment proceedings laban po sa Vice Presidente? Ayaw ko naman hong sabihin, no, sinasadya ho nila ang pagde-delay, but pwede ho namin sabihin meron hong ginagawa sa kabilang panig na maaaring mag-cause ho nitong delay na ito, which is for example ho yung insistence nila na kahit ho sa mga common exhibits o yan ho yung exhibits na presenta ng parehong panig, no, ang usual na patakaran ho dyan ay isang dokumento na lang, no, ang susuriin na magkabilang panig at mamarkahan since pareho namang gagamitin yan na ebidensya ng magkabilang panig. At ang nangyayari ho dito, on the insistence of the defense, ay dalawang kopya pa ho ng same document ang minamarkahan. No? So, nagkakaroon ho ng duplication of work and because
This entails hundreds of documents consisting of thousands of pages. As you could see, syempre ho, medyo nakakatagal yan. But to clarify, no, ayoko naman ho magbintang na sabihin na sinasadya nila na man-delay. Kung sinasabi ko lang, itong ganito hong nagiging proseso, nagkakaroon ho ng ganong effect yan. Ihabol na lamang po namin, attorney, dahil nabanggit dati, I'm talking about the previous impeachment case noong 2025, yung prepare for the bloodbath. Kayo ho, bilang tagapagsalita, legal spokesperson, do you expect bloodbath dito ho sa impeachment trial po na ito? And so far, ano ho yung magiging ganap na function po ninyo maliban sa pagiging tagapagsalita during the impeachment trial, attorney? Well, ang in-expect ko namin dito is so far as we're concerned, sisiguraduhin ho namin na makakapag-presenta ho kami ng matibay na ebidensya. We anticipate that the other party will vigorously try to object to this, raise procedural issues and technicalities. But at the end of the day, sisikapin ho namin na makapagpresenta na malakas na ebidensya para kapag natapos na tong paglilitis na to, ang mga ating ginagalang na senator judges ay makakapag-reach ho sila ng decision nila based sa napakaliwanag na ebidensya na maprepresenta namin. Sa role ko, I will have the dual roles. Will continue to act as a spokesperson at the same time actively participate in the trial as well. Sabi ho dito, may nag-comment dito, attorney. Sabi parang sa mga nakalipas na pagkakataon, kapag pinasasagot daw yung panig ng depensa, blanket denial yung kanila hong inilalatag. So do you think positibong bagay ho ito para sa panig ng prosekusyon, knowing na kayo nag-ready din ho kayo ng inyong mga ebidensya at meron din ho kayo mga nailatag na mga initial na ipapatawag na personalidad to state some facts and other information. So do you think yung mga previous action ng panig ho ng depensa ay magagamit din ho ng inyong panig na pabor para sa prosekusyon? Well, generally, yung their denial or considered as a weak defense, But tignan ho natin, kung pagdating ho dito sa paglilitis, kung meron ho silang may lalabas na ebidensya, because so far, as you know, doon sa answer ho nila, ang depensa nila doon is more of technicalities and matters of procedure. But ayaw ko naman hong i-preempt ang magiging action nila sa actual trial. So hintayin ho natin ang gagawin nila dito. Okay, with that, maraming salamat po, Attorney Tolosa, sa mga butil ng impormasyon na ibahagi po ninyo. And kami ho ay muling makikipag-ugnayan sa inyo para sa mga karagdagang impormasyon, the moment lalo na umusad na ho itong impeachment trial. Thank you so much, Attorney. Maraming salamat din ho sa pagkakataon at magandang umaga ho sa inyo. Mga kabombo, napakinggan at napanood po natin si Attorney Benjamin Tolosa Jr. Siya ho ay nagtapos ng Bachelor of Laws sa University of Santo Tomas at 2008 ho yan, mga kabombo. Rank 7 sa kanyang klase at nag-take up din ho siya ng Bachelor of Arts, major in Legal Management sa University of Santo Tomas, mga kabombo at mga Kastar Nation. At consistent Dean's Lister pala si Attorney. Okay, mga kabombo, mga Kastar Nation, bukas ang Bombo Radio Philippines para naman sa panig ng depensa upang kanila namang mailahad ang kanilang mga sentimiento at patuloy na nakikipag-ugnayan ang Bombo Radio Philippines dito naman sa mga tagapagsalita ng kampo ng Vice Presidente para ho makapaglahad din naman ng kanilang panig at saloobin hinggil ho sa itinatakbo ng impeachment case dyan sa impeachment court. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.